Numero ng pagpaparehistro, 011054. Utos ng kataas-taasan. Lampasan mo ang nag-iisang kaluluwa. Lahat ng multo. Ang 4 na uri ng nilalang ay nakatanggap ng biyaya. Nasaan ito? Naaalala ko. Naglalaro lang ako kanina. Pagkatapos ng 2 araw at 2 gabi, sa wakas ay natalo ko ang kontrabidang boss. Tapos nagdilim ang paningin ko, at naging ganito. Ang nipis ng hangin. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng paraan para makalabas agad. Huwag kang magmadali. Mahal ko. Maikli ang gabi. Malamig at madulas. Ano yan? Tinawag mo pa akong iyan. Bagong kasal pa lang tayo. Pero sinasaktan mo na ako. Aalis ako. Sino ka? Saan ka nanggaling? Ang walang puso. Hindi mo na ba naaalala ang iyong asawa? Asawa. Siya ang asawa ko. Anong lumang tawag yan? Maganda. Pasensya na. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano lumabas? May klase pa ako bukas. Prank. Prank to, sigurado ako. Pero, ang laki naman ng gastos para sa prank na to. Hindi pa ako nakakalapit. Sa isang babaeng kasing ganda mo. Naiintindihan ko. Ang aking asawa ay isang taong gagawa ng malalaking bagay. Paano siya mananatili sa kama? Kung gayon, ako bilang iyong asawa, ay nais lamang na ang aking asawa. 7 pamatay, wasak na hukbo. Makikipagkita kay sakim na lobo. 7 bituin, liwanag ng buwan. Nagniningning. Ito. Ang mga kumikinang na salita. Ano ang nangyayari sa mga ito? Pero, parang pamilyar. Pinuno ng sekta Chen. Si Chen Wujin ay gumawa ng lahat ng masasamang bagay. Dapat siyang patay ng lahat. Sa utos ng mga Grandmaster, bubuksan ko ang kabaong para suriin ang bangkay. Huwag mo na akong pahirapan. Huwag kayong masyadong mapilit. Namatay ang anak ko noong araw na yon, ay ang katotohanang nakita ninyong lahat. Kung muli inyong guguluhin ang bata, huwag niyo akong sisihin. Ang inyong espiritual na kapangyarihan, ay wala nang pinagkaiba sa isang lumpo. Iniisip pa rin niyo na kayo ang pinuno ng Yuling Sect. Talagang hindi niyo alam ang inyong lugar. Kapag pinagputol-putol ko ang bangkay ni Chen Wujin, kayo namang dalawa ang susunod. Ang lakas ng espiritual na presyon. Ito, anong nangyayari? Tingnan ninyo. Si Chen Wujin, anong nangyayari? Bakit buhay pa siya? Ang sakit. Ang halikan ng babaeng iyon ay parang uminom ng 10 toneladang soda. Mayroong isang bagay na patuloy na umaakyat. Walang katapusan. Walang katapusan. Anak ko. Wujin, buhay ka pa. Hayaan mong tingnan ka ng nanay mo. Wujin, paano ka? Paano ka nabuhay? Wujin. Walang hanggan. Huwag kang lumapit. Hindi ako nananaginip, at hindi rin ako naghahalusinate. Ang kanilang kasuotan, at ang tagpuang ito, ay eksaktong-eksakto sa larong nilalaro ko. Ang Cultivation Simulator, Dominate the World. Nag-travel ako sa ibang dimensyon. At sa katawan pa rin, ng kontrabidang pinatay ng bida, si Chen Wujin. Bakit? Kung magta-travel man lang ako, bakit sa katawan pa ng isang larong pinagpuyatan ko ng 2 araw, sa kontrabidang naging abulang? Sa lahat ng karakter, siya ang pinakakinainisan ko. Siya ang pinakakinainisan ko. Anong klaseng paghihirap ito? Nakakatandang kapatid. Chen Wujin. Parang may mali. Si Chen Wujin na ito. Siguradong gumamit siya ng masamang kapangyarihan. Habang gulong-gulo ang isip niya. Patayin na natin siya. Paano nangyari iyon? Wala ka bang mga mata? Hindi mo ba nakikita na naiinis ako? Paano niya nasulat ang napakalakas na espiritual na salita? Akala mo ba, naglalaro lang ako ng walang kwenta? Sa larong ito, ang pinakamakapangyarihan ay ang mga espiritual na salita. Ang mga espiritual na salita ay naglalaman ng lahat ng bagay sa langit at lupa. Ang lihim ng kapangyarihan ng mga demonyo at espiritu. Ang pagkakaisa ng kaluluwa at espiritu ay makakabasag sa kahirapan. Kuya, Lashe.
CJ, dahil nakarating na tayo sa larong ito. CJ, dakpin ang masamang magnanakaw na ito. Chen Wujin, ipaghihiganti ko ang aking nakatatandang kapatid. Mas mabuti, hayaan niyong ako ang magturo sa inyong mga walang alam na estranghero. Ng isang leksyon. Para kumalma ang batang ito. Dali, bilisan niyo. Dalhin sa kagubatan at sunugin. Maraming disipulo ng sekta ang pinatay ni Wujin. Mukhang ang mga pangunahing sekta. Hindi na nila tayo palalampasin. Wala na tayong magagawa. Hindi naman pwedeng tayo ang maging biktima. Ang ginawa ni Wujin ay para protektahan tayo. Para protektahan ang Spirit Taming Sect. Ngayon para sa akin. Ang mabuhay ng walang hanggan ang pinakamagandang bagay. Pero mahal, hindi mo ba napansin? Nasimula nang magising si Wujin, iba na siya sa dati. Wala naman akong pinagbago. Si Chen Wujin noong nakaraang buhay, isang homebody, walang ginagawa, hindi pa nakakatapos ng kolehiyo, namatay na. Sa buhay na ito, si Chen Wujin ay isang talunan, nagtatago, hindi pa nakakapag-asawa, pinatay na ng espada. Lintik. Iba't ibang mundo, iisang Chen Wujin. Ganyan ba ang trato ng larong ito sa tapat mong manlalaro? Panloloko yan. Panloloko, di ba? Huwag kang magsalita ng masama. Naku. Mahal ko. Saan ka na naman nang galing? File number 011054. Nakakainis. Iba't ibang mundo, iisang Chen Wujin. Lintik na laro. Ganyan ba ang pagtrato ninyo sa inyong tapat na manlalaro? Ito ay panloloko. Panloloko, di ba? Huwag mo namang sabihin yan. Mahal ko. Saan ka na naman nang galing? Ano ba? Bakit ka ba laging galit sa akin? Kahit na maganda ka, nakakatakot ka pa rin. Alam mo ba? Bigla ka na lang sumusulpot sa tabi ko. Sistema ako, di ba? Kailangan kitang bantayan palagi. Sistema. Ako ang nagdala sa'yo. Sa mundong ito ng laro. Ang pagtawid sa kontrabida na binata. Ako ang magiging sistema ng bida. Ang kontrabidang binata na namatay dahil sa pambubuli. Muling isinilang mula sa abo. Hinarap niya ang 13 sekta ng Nandan Haizhou. At sa huli ay naging pinuno ng Haizhou. Ang ganda. Ang inspirasyon ng kwento. Naiyak ako sa sobrang pagkaantig. Ngayon, ang sistema ay ganito na. Huwag mo nang alalahanin yan. Sa madaling salita, bilang isang hardcore gamer na nakatapos ng lahat ng level, kailangan mong makipagtulungan sa pagbuo ng sistema para sa bagong pangunahing storyline na ito. Paano kung hindi ako pumayag? Isa pa, ang daming hardcore gamers. Bakit ako ang napili? Nakalimutan mo na ba kung paano ka napunta sa larong ito? Anong pakiramdam nito? Wala ka ng buhay. Kaya pumasok ang kamalayan sa laro. Kaya ako ang napili. Gaya ng pakiramdam ng atake sa puso noon. Kung hindi ka makikipagtulungan. Kung gayon, maaari ko lang husgahan. Na wala kang silbi sa laro. Kung gayon, ang naghihintay sa'yo ay kamatayan lamang. CJ, huwag ka nang magsalita. Pumapayag ako. Maganda at masigasig ang ate ng sistema. Paano ko naman siya hindi igagalang? Ang aking asawa ay talagang marunong umayon. Huwag kang masyadong magyabang, bata. Kapag nalaman ko na ang mga patakaran ng laro, maaga o huli mapapasunod kita. Kung gayon, huwag na nating patagalin. Tara na. Ano? Saan tayo pupunta? Siyempre, pupunta tayo. Para simulan ang una mong laban bilang pinuno ng Haizhou. Ang Haotao Grand Competition. Narinig mo ba? Ang demonyong si Chen Wujin. Nabuhay siyang muli. Narinig ko. Pinuksa rin niya ang mga disipulo ng 13 sekta. Impossible. Si Yi Chen ay malinaw na. Pinatay si Chen Wujin. Paano siya mabubuhay muli? Binibini. Tutupo. Kumalat na po sa labas. Hindi lang siya nabuhay muli. Pinatay pa niya ang mga disipulo ng sekta. Si Chen Wujin na yon. Gumamit siguro ng ipinagbabawal na sining. Binibini. Anong gagawin? Si Bayan Yi ay pumunta sa kompetisyon ng langtao. Hindi kaya si Chen Wujin ay magtatakda ng patibong at gagawa ng masamang paghihiganti. Seoru, ayusin mo sila. Pumunta rin tayo sa kompetisyon ng langtao. Tingnan natin kung ilang buhay pa ang meron si Chen Wujin para manggulo. Ina, sa pagpunta ko sa wave competition, matagal ako doon para maiwasan ang paghihiganti.
Patawad. Kailangan niyong lumikas sa hangganan ng estado. Wujin. Sa mga nakaraang araw, matagal akong nag-isip. Ang pagdidisiplina ko sa iyo noon ay talagang masyadong mahigpit. Umaasa akong magtatagumpay ka. Pero ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa sa iyo. Nakatayo ng maayos sa harap namin. Ito ang mas mahalaga. Chen Wujin o Chen Wujin. Kahit na sa buong buhay mo, labis kang pinagtabuyan at namatay na mag-isa, ang iyong mga magulang ay tunay na nagmamahal sa iyo. Kaya sa buhay na ito, para sa ating mga magulang, mabubuhay ako ng maayos para sa iyo. Wujin, ano man ang gawin mo, susuportahan ka ni nanay. Naawa lang si nanay. Tay, bumangon ka. Kung hindi ka magsisikap, mamamatay ka. Kung mahuhuli ka, masasaktan ka. Ito ang naintindihan ko mula pa pagkabata. Ano? Ang ating spirit controlling sect ay isang kilalang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Isang siglo ng pundasyon. Paano tayo hahayaang apihin? Kaya, huwag kang mag-alala. Hindi ko na ulitin ang mga nakaraang pagkakamali. Sa Great Wave Competition, ako ang mananalo, at muling bibigyan ng karangalan ang Spirit Taming Sect. Nakakainis. Kakatapos ko lang magsalita ng matatayog na salita. Pero bakit parang ako pa rin ang dati bago ako napunta rito? Isa pala siyang homebody na nahihilo sa biyahe. Kung alam ko lang, hindi ko na sana ginamit ang Divine Illusion Sculpture para sa lumilipad na karwaheng ito. Kasalanan ko, masyado akong mayabang noon. Ang lumilipad na karwaheng ito ay para lang sa mga nasa Soul Transformation Realm. Binatang lalaki. Napakalakas ng iyong paglinang. Ang lumilipad na karwaheng ito, hindi lang basta-basta ang makakagawa nito. Hindi nga siya nagkamali, isa siya sa Chen Wujin ng 13 Blood Slaughter Sect. Dobling mag-aral. Ang matandang ito ay hindi ordinaryong tao. Mukhang, ang laban ko sa 13 sects ay nagpasikat sa akin. Hindi naman siguro kayo nandito para maghiganti, di ba? Ang mga alitan ng 13 sects ay wala nang kinalaman sa akin. Isa pa, paano ko naman lalabanan ang isang bata? Malaking gulo. CJ, kung gusto mong sumali sa wave competition, magparehistro ka lang sa unang silid sa silangang bahagi. Salamat, senior. Mabuti na lang at hindi ako ang hinahanapan niya ng gulo. Kung hindi, dahil hindi pa matatag ang aking cultivation, magiging mahirap talaga. Ang binatang ito ay talagang hindi simple. Sa hinaharap, tiyak na magiging siya ang karibal ng batang iyon na si Hua Fiwo. Elder ng pagpapatala. Tanong ko lang kung si Yulin Chen ay dumalo sa Great Wave Competition. Yulin Chen. Ang orihinal na bida ng larong ito. Siya ang naghiwa kay Chen Wujin. Sino ang naghahanap sa kanya? CJ. Fuluin, tama. Salamat. Tara na, Seoru. Hanapin natin si Ichen. Siya. File number 011054. Hanapin natin si Ichen. Siya. Ang mga alaala ng orihinal na katawan ni Chen Wujin ay dumagsa na parang alon. Kuya Wujin, Baik Xiaoqing. Ang kababata ni Chen Wujin. Si Xiaoqing, ito ang pulseras ng aking ina. Para sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang aking asawa. Dapat sanay sila ang magpakasal. Lanan. Ako ang asawa ni Kuya Wujin, ang kanyang kasintahan. Tunay ngang napakaganda. Huwag na nating pag-usapan si Chen Wujin. Ako rin, hindi ko kaya. Ikaw. Chen Wujin. Uy. Ikaw, kumusta? Mag-ipon ng chai. Mag-concentrate. Si Chen Wujin ay isang malaking demonyo. Patayin siya. Para ito sa kapakanan ng mga tao. Baik Xiaoqing. Huwag kang lumambot. Huwag ka ring matakot. Baik Xiaoqing. Bakit parang iyak ka? Ganoon ka ba kasaya makita ako? Sa tingin mo ba masaya siya? Ang tanga. Na, siya ang fiancé ni Chen Wujin. Nang makita niyang nabuhay muli ang kanyang asawa, natural lang na matuwa siya. Hoy, Xiaoqing, huwag kang mag-alala. Sige, batiin muna natin siya. Huwag mo siyang takutin. Ako. Bumalik. Chen Wujin. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na demonyo. Paano?
Paano ka nagkaroon ng hiya? Ano pa bang pakana ang mayroon ka? Iba talaga si Binibining Bay. Matagal na tayong hindi nagkita at wala ka man lang ngiti. Hindi naman siguro. Sa unang pagkikita ay pagsasabihan mo na agad ang iyong asawa, di ba? Walang hiya. Chen Wujin, mula nang piliin mong gumamit ng masamang mahika, kinansela na ang ating kasunduan sa kasal. Wala na tayong koneksyon. Isang demonyo na tulad mo. Gusto kitang durugin at gawing abo. CJ, Binibining Bay, narito ako sa harap mo ngayon. Tingnan lang natin kung paano mo ako dudurugin. Ikaw, Chen Wujin. Sayang ang pagiging tapat mo sa kanya. Ang bait si Xiaoqing na yan ay talagang walang utang na loob. Kuya Wujin. Nahihirapan si Xiaoqing. Xiaoqing, ililigtas kita. Noon, mahirap gamutin ang lagnat ni Bai Xiaoqing. Para gamutin siya, napilitan kang magsanay ng masamang sining. Chen Wujin. Sumusunod sa masamang landas. Ang walang hiya. Paano niya nagawa ito? Dapat siyang paalisin sa sekta. Para sa kanya, nasira ang iyong pundasyon, at naging marumi ang iyong paglinang. Ngunit basta't makakasama ko siya habang buhay. Kinilala mo rin, si Kuya Wujin. Kahit pa sumunod sa masamang landas, ano naman? Ano man ang mangyari, hindi ka iiwan ni Xiaoqing. Pero ngayon, matapos kang mamatay sa kapahamakan, ang babaeng ito ay tinawag kang demonyo. Talaga? Ikaw, anong gagawin mo? Ang lahat ba noon ay panloloko lang? Anong nangyayari? Bakit? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Siya ay isang demonyo. Ang sakit. Binibini, anong nangyayari sa'yo? Binibini, anong nangyayari? Binibini, huwag mong takutin si Xiaoru. Chen Wujin, bitawan mo ang dalaga. Ang pulso niya, bakit napakagulo? Lalo na sa utak. Parang sinadyang harangan ang maraming acupuncture points. Baka, may nagbago ba sa alaala niya? Hoy, Chen Wujin, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang aming binibini. Chen Wujin, may-ari. 2 silid sa itaas. Sige po, sir, sa ikalawang palapag sa kanluran nandoon po. Habang nag-inay ka, mas matatagalan ang pagliligtas sa iyong amo. Ikaw, kung hindi ka natatakot na may mangyari sa kanya, sige lang sa pag-inay. Ikaw. Hoy, waiter, bilisan mo, maghain ka ng pagkain. Maghain ka ng karne. Gusto naming kumain ng busog na busog. Itong si Chen Wujin. Dati ay gustong-gusto ang binibini. Nagkasakit ang binibini. Gusto niyang siya na lang ang masaktan. Hindi tulad ngayon na ang lamig niya. At may kasama pang babaeng malandi. Walang hiya. Naku po. Chen Wujin, binabalaan kita. Ang aming binibini ay mahalaga. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Narinig mo ba ako? Ano na iniiyak-iyak mo dyan? Ang emo. Guro, tingnan niyo ang inyong jade pendant. Ang liwanag na ito, nasa malapit lang si junior sister. Guro, baka sa tumuloy si junior sister. Gusto niyo bang tignan natin? Tara, tingnan natin. Maligayang pagdating. Hayop. Hayop ka. Kahit alam kong ginagamot ako. Pero, Ginoo, ang dalagang hinahanap niyo ay nasa silid na ito. CJ, salamat. Nakababata kong kapatid. Hinahanap ka namin. Dahan-dahan. Hindi ko na kaya. Xiaoqing. File number 011054. Dahan-dahan. Hindi ko na kaya. Xiaoqing. Chen Wujin. Bitawan mo ang aking nakababatang kapatid. Kung hindi mo siya bibitawan, hindi kita patatawarin. Nakakainis.
Tigilan mo. 8. Guro, bakit hindi niyo ako pinayagang patayin siya? Kaguluhan. Hindi mo ba nakita? Halos naputol mo ang pagpapagaling niya sa iyong nakababatang kapatid. Ano kaya ang nangyari? Kay Chen Wujin. Bago siya pinatay. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, nagkaroon siya ng ganito kataas na cultivation. Mabuti. Ang init. Ang init. Para itong mga may init na kamay na humahaplo sa aking katawan, nagbibigay sa akin ng enerhiya. Patayin siya. Kainis. Saan galing si Chen Wujin? Patayin siya. Patayin siya. Ang dakilang demonyo. Siya yan. Si Chen Wujin yan. Dapat ay kinasusuklaman ko siya. Pero bakit? Bigla akong nakaramdam ng kalungkutan para sa kanya. Bakit? Pamilyar ang pakiramdam na ito. Siya. Siya ba? Siya ba? Ang cute-cute ni Xiao Cheng. Baka may umakit sa kanya. Simula ngayon, poprotektahan na kita. Xiao Cheng, ito ang pulseras ng nanay ko. Para sa'yo. Simula ngayon, ikaw ang aking asawa. Kuya Wujin. Asawa ko. Xiao King. Huwag mo akong iwan. Kuya Wujin. Ako ang asawa ni Kuya Wujin. Patawad. Kuya Wujin, patawarin mo ako. Si Xiao King ang nagkasala sa'yo. Si Xiao King ang nakalimot sa'yo. Kuya Wujin. Kuya Wujin. Xiao King. Xiao King, gumising ka. Ako ang lolo mo. Bitawan mo muna ako. Binibini. Kuya Wujin. Binibini, gumising ka na. Patawad. Huwag mo akong sisihin. Huwag mo akong sisihin. Xiao King. Gising ka na. Mabuti. Lolo. Lolo. Ako. Napanaginipan ko si Kuya Wujin. Lolo. Ano ba ang nangyayari sa akin? Naisip ko pa na si Kuya Wujin ay isang malaking demonyo. Paano ko naisip yon? Ang sama ko. Xiao King. Ito ay dahil ikaw ay pinatawan lang ng isang sealing spell. Ngayon ay maayos ka na. Wujin. Wujin. Ako ito. Kuya Wujin. Patawad. Ayos lang. Hindi kita sinisisi. Ikaw ay isinumpa. Huwag kang umiyak. Mukhang nagkamali ako sa'yo. Si Chen Wujin pa rin ang nasa puso mo. Tunay na babaeng tapat magmahal. Chen Wujin. Hindi ka karapat-dapat. Ako na lang ang magtatamasa. Sige na, mahal. Nandito ako. Masamang kapalaran. Chen Wujin. Lolo. Sumama ka sa akin. Lolo. Anong gagawin niyo kay Kuya Wujin? Wala yan. Xiao King. Kausapin mo ako, Lolo. Sino ang lolo mo? Huwag kang bastos. Sumunod ka sa akin. Opo. Matandang bay. Bakit niyo ako pinapunta sa gubat na ito? Pero hindi nagsasalita. Hindi ko po maintindihan ang ibig sabihin. Mahilig magkunwari ang matandang iyon. Kung hindi lang, dahil hindi niya sinamantala ang kahinaan ni Chen Wujin noon. Alam mo ba kung anong lugar ang kagubatang ito? Ito ay isang kagubatan kung saan inilibing ang mga buto ng tao. Ang malaking kompetisyon ng alon. Ito ay isang patas na laban sa mundo. Nakalulungkot. Hindi lahat ay sumusunod sa patakaran. Laging may mga taong mapanlinlang na hindi makapaghintay ng patas na laban. Sa kagubatang ito, sila ay malayang nanggugulo at pumapatay. Ang mga taong ito ay mga hamak na nilalang na ikinahihiya ko. Pero ngayon, para kay Xiao King, ako, kailangan kong gawin ang bagay na ito. Chen Wujin, dahil nabuhay ka muli, hayaan mong makita ko. Anong karapatan ko para manatili sa tabi ni Xiao King? Ang sikretong sining ng pamilya Bai, ang Shangshan Jinghai. Noong magkasintahan pa sina Chen Wujin at Bai Xiao King,
Madalas siyang bugbugin ng galaw na ito. Sayang. Hindi ako ang mahinang kontrabida na si Chen Wujin. Kung mahirap manalo sa harapan. Kung gayon, paano kung hatiin kita? CJ. Ano? Tingnan ninyo. Iyon, ang asul na espiritu. Hindi ba't ito ang pamamaraan ng pamilya Bai? Kung gayon, ano ang pinagmulan ng pulang spiritual pressure na yon? Ang ganitong uri ng pamamaraan na nagpapatawag ng sandata ay hindi kayang gamitin ng kahit sino. Umalis ka. Bini-bini. Hintayin mo ako. Bigla na lang nawala sina Lolo at Kuya Wujin. Sana walang masamang mangyari. Napakalakas na espiritu. Talagang hindi inaasahan. Siya ba talaga si Chen Wujin? Lolo Bei. Numero ng pagpaparehistro, 011054. Napakalakas na espiritu. Talagang hindi inaasahan. Ito. Si Chen Wujin ba talaga yan? Matandang Master Bai. Salamat. Kahit na pareho pa rin ang mukha, ang mga mata, at ang kilos, ay ibang-iba. Chen Wujin, ang iyong kakayahan, saan mo ba talaga nakuha? Lolo. Huwag ninyong pahirapan si Kuya Wujin. Isuot mo ang jacket mo. Baka sipunin ka. Kuya Wujin. Ano ba yan? Si Bai Xiaoqing ang magiging asawa ko. Paano ko hahayaang tingnan siya ng iba? Kuya Wujin. Ang sweet mo pa rin. Sige na nga. Mukhang kayong dalawa ay may tadhana pa rin. Lolo. Mas bata po si Kuya Wujin. Ang taas na po ng cultivation nyo. Bakit nyo po gagamitin ang Upper Good Mirror C para apihin ang mas bata? Ikaw na bata ka, huwag kang kumampi. Ang Kuya Wujin mo ay hindi ko alam kung saan natuto ng magandang cultivation method. Kahit ako ay hindi siya kayang galawin sa ngayon. Naku, hindi po. Nagpakita lang po kayo ng awa, matandang Ginoong Bai. Marunong ka pa rin gumalang. Sige, tama na yan. Sige na. Noong kinubkob ka ng iba't ibang sekta. Kahit hindi ako kasali. Pero hindi pa rin kita kinilingan dahil kay Xiaoqing. Nang ikaw ay mamatay. Natakot ako na labis na mag-alala si Xiaoqing. Kaya ginamit ko ang aking espiritual na kapangyarihan upang selyuhan ang kanyang mga meridian na may kaugnayan sa emosyon. Lolo, ikaw pala ay. Ngayon, may kakayahan ka na. Personal na buksan ang mga meridian ni Xiaoqing. Mukhang kalooban ng langit. Chen Wujin, ilabas mo ang iyong kamay. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang teknik ng Shangshan Jinghai. Ito ay para makabawi sa aking pagwawalang bahala noon. Ang iyong espiritual na enerhiya ay malalim, ngunit medyo magulo pa. Ito ay, kung ang pamamaraang ito ay laging nasa tabi ko. Sa loob ng ilang araw, tiyak na magiging mahusay ako. Talagang isang henyo. Mayroon siyang ganitong uri ng pag-unawa. Kuya Wujin, ang galing mo. Talagang siya ang lalaking napili ko. Ikaw nga ang nangungunang manlalaro sa buong server. Palagi kang biglang sumusulpot. Kuya Wujin. Naku. Ah, yan. Xiaoqing. Kanina ko pa nahulaan. Ang babaeng ito na palaging nasa tabi mo. Siya ang nagligtas sa iyo, ang dakilang master, tama. Noong nakita ko kayong nagpapakita at naglalaho na parang wala, naintindihan ko na, ang iyong mga kasanayan ay tiyak na kahanga-hanga. Dahil lang ako ay isang sistema. Bini-bini, napaka-inosente nyo. Si Fang Yi ay karibal nyo. Imposible yan. Dahil, si Kuya Wujin ay ako lang ang gusto. Isang dalagita. Ano? Sinasabi mong matanda na ako. 3,000 beses kong kinompute ang ratios. At nag-apply ng 5,000 modelo. Sinasabi mong matanda na ako. Modelo. Sige na. Para sa akin. CJ. Alam nyo lang mag-away. Walang pinagkatandaan. Hindi ba ninyo napansin? Nasa kagubatan na ito.
May ibang dumating. Kuya. Ang pamilya Bai ng Zhongzhou. Kaya pala, ang Grandmaster ng pamilya Bai. Paumanhin, paumanhin. Mga tao ng Beast Taming Sect. Ang masukal na kagubatang ito ang pinakaiwasang lugar bago ang Wave Grand Competition. Ang pagpunta niyo rito ay hindi angkop, hindi ba? Maraming salamat sa paalala, Master Bai. Ngunit, ang isang marangal na tao tulad ni Master Bai ay nakakapasok at nakakalabas din sa kagubatang ito. Paano pa kaya kaming mga nakababata? Walang hiya. Paano mo nagawang hamunin ang aking guro? Hayaan na. Matagal na akong isang Sect Master. Ang pagwawagi sa Wave Grand Competition ay nangyari na rin ilang dekada na ang nakalipas. Bakit ko pa kailangang makipagtalo sa mga batang hindi pa nakakasali sa kompetisyon? Ikaw. Si Grandmaster Bai ay tunay ng isang Grandmaster. Sayang lang. Noong nililinis ng iba't ibang sekta ang mga masasamang tao ng Spirit Taming Sect na si Chen Wujin, bilang isang nangungunang tao si Grandmaster Bai ay nakialam dahil sa lihim na relasyon. At nanood lang. Wang Tenglong, ikaw ba ang nagbunyag na nagtatago ako sa bundok kuya noon? Ikaw ba? Sino? Bakit? Ngayon na isa na kayong kagalang-galang na miyembro ng isang kilalang sekta. Hindi niyo na ba ako matandaan? Chen Wujin. Ako nga. Si Wang Tenglong, dati isa ka lang hamak na daga. Naawa sa iyo ang Spirit Taming Sect. Kaya ka namin ginawang alagad. Hindi ko inakala na ipagkanulo mo ang kinaroroonan ko para maging senior disciple ng Beast Taming Sect. Talagang umunlad ka. Ikaw, hayaan na. Nakakatandang kapatid, nabalitaan kong pagkabuhay muli ni Chen Wujin. Pinatay niya ang mga disipulo ng iba't ibang sekta. May kakaiba doon. Ngayon, nakipagkita tayo sa KU Sect para sa isa pang lihim na pag-uusap. Hindi magandang palakihin ang issue. Hayaan na. May mahalaga pa akong gagawin ngayon. Hindi kita papansinin. Kapag dumating ang kompetisyon ng mga alon, ipapakita ko sa iyo ang aking galing. Huwag kang masyadong mayabang. Baka hindi mo alam kung paano ka natalo. Tinatamad akong makipagtalo sa iyo. Nakakita ako ng multo ngayong umaga. Ang malas. Iyon ay. Huwag kang masyadong mayabang. Baka hindi mo alam kung paano ka natalo. Tinatamad akong makipagtalo sa iyo. Nakakita ako ng multo ngayong umaga. Nakakainis. Iyon ay. Teka. Anong gusto mo? Ang asul na kampana sa iyong baywang. Ang kampanang ito. Saan mo nakuha? Ang mga mata ng batang ito. Wang Tenglong, bakit nasa iyo ang kampanilya ni Ate King Xiao? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ba halata? Nasa akin na ang lahat ng personal niyang gamit. Hulaan mo. Anong ginawa ko sa kanya? Ano? Apoy ng kulob. Paano nangyari yan? Paano niya nakontrol ang apoy ng kulob? Magaling. Nagtagumpay kang galitin ako. Pagkatapos ng lahat si King Zhao. Ang paborito kong karakter. Nakakatandang kapatid. Hindi kaya seryoso ang batang ito. Anong kinatatakutan mo? Ako, nasa Infant Soul Realm. Matatakot ba ako sa isang walang kwentang batang mayaman? Diyos ko. Ang spiritual pressure ni Chen Wujin. Hindi lang Infant Soul Realm. Baka. Hindi maganda. Kung makasakit ang batang ito dito, tiyak na alisin siya sa kwalifikasyon para sa wave competition. Xiao King, bilisan mo at kausapin si Chen Wujin. Na huwag makipag-away kay Wang Tenglong. Huwag. Lolo. Matagal ko nang iniisip na ang kompetisyong tulad ng wave competition ay walang saysay. Ano naman kung manalo ka? Hindi ba't pipilitin ka lang ng iba't ibang sekta sa ngalan ng katarungan? Ang malaya at matalas na teknik ni Kuya Wujin. Ang tunay na astig. Ikaw talagang bata ka. Sige na, tingnan mo ang matinding aura na ito. Sana bago pa magkagulo. Dumating na siya para pigilan ito. Chen Wujin. At kung lalaban, bilisan mo na. Huwag kang magkunwari at manakot. Hindi ako naniniwala. Ang aking Advanced Transformed Spirit Text ay hindi makakapigil sa iyong atake.
Hindi masama. Gumamit ka ng extended meaning spirit text sa halip na extended character. Pinatibay mo ang depensa. Extended meaning spirit text. Pinalawak ayon sa kahulugan. Bagaman hindi kasama ang original na spirit text, mas malakas ang kapangyarihan nito. Sayang. Hayaan mong turuan kita. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang mga galaw mo ay walang kwenta. Ano? Tapos na. Tapos na. Talagang tapos na. Hindi na ako makakatakas o makakapagtago. Lintik. Paano nangyari iyon? Ang depensa ko ay basta na lang nawasak. Hindi. Teka. Ano? Ang husay ng teknik. Talaga ngang ang mga bayani ay lumilitaw sa kabataan. Sino? Wujin, aking kaibigan. Kayo po pala. Nagkita na naman tayo. Haolian Lian. Ano ito? Anong nangyayari? Kuya Haolian. Mahigit 10 taon na tayong hindi nagkikita. Ikaw talaga. Mas mahirap pa ang yayain kang uminom kaysa sasakupin ang isang sekta. Kasalanan mo yan. Araw-araw ka lang sa Central Plains at hindi lumalabas. Nitong mga nakaraang taon, abala ang Bitao Sect. Hindi ko naman pwedeng iwanan ang tindahan para lang hanapin ka at magpahinga. Kilala ng lolo mo ang matandang yan. Siguro nga. Marami kasing kaibigan ang lolo ko. Wala akong pakialam. Sa pagkikita natin ito, dapat tayong dalawa ay magpakalasing. Madali lang yan. Pero, Lian Shan, hindi ka talaga nagpapatalo sa edad, ano? Kung hindi, ikaw nakagalang-galang na ikapitong elder ng Bitong Sect. Sa halip na umupo sa bulwagan, bakit ka nagkataong nakikialam sa gulo sa masukal na kabubatan? Baka naman naghahanap ka ng ilang pasaway. Para sanay ng husto sa martial arts. Matandabay, pinupuri mo ako. Ikaw at ako ay nakipaglaban sa kalahati ng ating buhay. Matagal nang sawa sa ganitong uri ng buhay ng pakikipaglaban. Ngayon, ang buto ko ay tamad ng gumalaw. Ngunit sa pagkakataong ito sa kompetisyon ng lang tao, ako ang namamahala. May nagulat ng away sa kabubatan. Ako mismo ang titingin. Isombong. Anong nangyari? Kuya Wujin. Wala. Nagtataka lang ako. Mula pa noong unang panahon, sino mang nakikipag-away bago ang wave competition? Alinman sa nasugatan. At ang kalaban ay sabay na na-disqualify. O kaya ay napatay. At agad na na-disqualify. Kung mas maraming ma-disqualify, mas malaki ang tsansa ng ibang kalahok na umangat. Kaya naman, gusto ng lahat na makapatay ng mas marami. Nagkaroon ako ng alitan sa mga tao ng Beast Taming Sect. Bago pa makapanakit, isinumbong na. Sa halip na payapa ang gulo. Kung mas maraming mawawalan ng karapatan, mas malaki ang tsansa ng ibang kalahok na umangat. Kaya gusto ng lahat na mas marami pang matanggal. Nagkaroon kami ng alitan ng mga tao mula sa Beast Taming Sect. Bago pa makapanakit, isinumbong na. Sa halip na payapa ang gulo. Matandang Master Haolian. Sino kaya ang taong ito na may ganitong kadakilaan? Pinupuri mo ako, Binibining Chen. Wala lang yon, maliit na bagay lang. Ikaw naman, Binibining Chen. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang galing mo na ngayon. Sino nga ulit yan? Mukhang nakalimutan na ni Binibining Chen ang isang mahalagang tao. Ako ay isang disipulo ng sekta ng kulang na buwan. Si Zhao Shuru. Pagbati sa inyong lahat. Mga tao mula sa sekta ng kulang na buwan. Aba, nagkita rin tayo. Noong sinalakay ng iba't ibang sekta si Chen Wujin, ang Muon Sect ang pinakamalakas ang boses. Pero ang taong ito, ay hindi ko pa nakikita. Sige na. Dahil walang nangyari sa inyo.
Sa loob ng 2 araw ay gaganapin na ang wave competition. Umuwi na kayo at magpahinga para makapaghanda sa kompetisyon. Tama. Nag-aalala lang ako sa inyong kaligtasan. Ngayong ligtas na kayo, aalis na ako. Ang inyong Kyusek ay may mga taong matulungin. Sana totoo yon. Kung nagpapanggap lang kayo. Binibining Chen, hindi niyo kailangang magkaroon ng ganito kalaking galit sa akin. Sa hinaharap, malalaman niyo rin. Paalam. Pamilyar na pakiramdam. Parang nakita ko na kung saan. Hoy! Si Zhao Shuru at Chen Wujin. Anong koneksyon? Bakit sa alaala ko? Wala siyang imahe. Nakakainis. Ang lalaking yan, mas pinong modelo pa kaysa sa akin. Nakakagalit. Isipin mo na lang, ang sistemang ito ay hindi magbibigay ng spoiler. Hoy! Sistema. Kung ganoon, salamat sa tulong ninyo, matanda. Kami sa Beast Taming Sect ay babalik na rin. Tigil. Aalis ka na. Chen Wujin, ano na naman ang gusto mo? Senior Haoyan, ang dahilan kung bakit ako nakipag-away sa Beast Taming Sect ay dahil ang aking disipulong si King Zhao ay nawawala na ng maraming araw. Ngayon, ang kanyang personal na asul na kampanilya ay nakita kay Wang Tenglong. Hinihiling ko sa matatanda na magbigay ng patas na pagtrato upang hindi niya samantalahin ito, upang takutin ako at hindi ako makapag-focus sa laban. Ikaw, sumama kayo sa akin sa tirahan ng Beast Taming Sect para alamin ang kinaroroonan ni King Zhao. Nakakatandang kapatid, nakabalik na kayo. Nakakatandang kapatid, sila. Reyna Sheng, dahil nagpasya kang lumahok sa kompetisyon ng mga alon. Ang pagpigil sa mga disipulo ng ibang sekta ay tila hindi tapat. Ilabas mo na lang sila. Senior Haoyan, sila ang nagsabing si King Zhao ay nasa akin. Hindi ko sinabi. Sa isang kampanilya lang, gusto mo lang akong pagbintangan. Kaso, napulot ko lang yan sa daan. Anong magagawa mo? Kung ganoon, para maging patas, halika't maghanap tayo sa inn. Wala kang tutol, di ba? Lene. Sige, hanapin nyo. Pero, kung hindi niyo siya makita, paluhurin niyo si Chen Wujin at ipasigaw na lolo. Sigurado ka ba? Baka sa huli, hindi mo kayanin. Kung ganoon, kung gayon pumasok na tayo. Xiao King, pumunta ka sa silid sa silangan. Ako ang maghahanap sa kanluran. Walang problema. Maghanap lang kayo. Ang ina ito ay pag-aari ng aming sekta. Hindi niyo kailanman may isip. Itatago ko ang babaeng yan. Sa kung saan. Got na ako. Ano na? Binibining King Zhao, naisip mo na ba? Kung papayag kang sumama sa aming nakatatandang kapatid, bibigyan ka namin agad ng pagkain. Ang bango. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa ng isang hakbang, magpapakamatay ako sa harap mo. Ikaw. Ang babaeng yan, ganoon pa rin ang ugali. Nakakainis. Kung ayaw mong kumain, magutom ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Kuya, bakit pa natin kailangan pahirapan ang ating sarili? Para lang sa ganyang babae. Hindi ba't napakadali lang? Kailangan lang natin ng pampatulog. Umalis ka nga dyan. Sa tingin mo hindi namin sinubukan. Gaano ka palang katagal dito? Ang babaeng yon ay mayroong mahusay na kasanayan sa panggagamot. Napakagaling niya. Walang usok na pampatulog o lason ang makakatalo sa kanya. Kung hindi, matagal nang nakuha siya ng ating nakatatandang kapatid. Sa ngayon, kailangan lang natin siyang gutumin. Kapag tuluyan na siyang nanghina, madali lang ang lahat. Pero, sa itsura niya, malapit na ang kasal ng ating panganay na kapatid. Kumapit ka, King Zhao. Huwag kang susuko sa taong ito. Ang masamang tao na nagtaksil kay Young Master Wujin. Kuya Wujin, nahanap na namin ang lahat. Pero, wala pa ring bakas ni Ate King Xiao. Wala. Paano nangyari iyon? Malinaw na nararamdaman ko ang mahinang presensya ni King Xiao sa kampanilya. Sabi ko,
Nahahanap na ba ang lahat? Chen Wujin, lumuhod ka na at tawagin akong lolo. Padaan. Patingin, hindi ba yan ang mga tao mula sa Beast Taming Sect? Iba, si Chen Wujin. Padaan. Tingnan ko, hindi ba yan ang mga tao mula sa Beast Taming Sect? At, si Chen Wujin. Anong nangyari? Chen Wujin. Hindi mo ba alam ang patakaran ng pustahan? Gusto mo bang tumakas? Ngayong araw na ito, tatawagin mo akong lolo. Sa harap ng napakaraming tao, tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Kung ganoon, wala na tayong magagawa. Pero ang Yuanzi Lens na ito ay pag-ari ng aming Spirit Taming Sect. Wala sa iyo ang tao. Pero ang bagay, ay dapat ibalik sa may-ari, hindi ba? Ang dami mong sinasabi. Tama. Reyna Sheng. Dahil wala kang kinalaman sa disipulo ng Spirit Taming Sect. Ibalik mo ang nawawalang bagay kay Xiao Yu Wujin. Iyan ang matapat. Para sa iyo. Ngayon, tatawagin mo na akong lolo, di ba? Tama ang hinala ko. Habang lumalapit ang Looking Bell kay King Zhao, mas lumalakas ang espiritual na enerhiya. Siguradong nandito si King Zhao. Sasabihin mo ba o hindi? Baka naman isa kang babae. Ang bagal mo. Wang Tenglong, ang isang hamak na tao na tulad mo, may karapatan pang hamakin ang mga babae. Tatanungin kitang muli, ikaw ba ang dumakip kay King Zhao? Sagutin mo ng seryoso. Huwag kang magsisi. Ikaw. Mukhang. Hindi mo aminin. Pero ayos lang. Ayoko sanang mag-aksaya ng oras. Ngayon. Ngunit nagbago ang isip. Ipapakita ko sa lahat ang iyong pangit na mukha. Kung ano talaga ito. CJ. Ito. Ito ang soul-seeking art. Paano nangyari? Ang ganitong misteryosong pamamaraan. Ito ba ang makikita ko sa buong buhay ko? Hindi nga ako nagkamali sa pagpili ng pinakamagaling na manlalaro. Perpekto ang paggamit niya ng mga galaw. Tingnan ninyo. Ito ang eksenang binuo ng espiritu. Halika, aking ganda. Uminom ka ng tubig. Ayokong mawalan ng gana kapag hahalikan kita. Huwag kang lumapit. Buwisit na babae. Huwag kang magmatigas. Huwag mong isipin na dahil may hawak kang kutsilyo, ay wala akong magagawa sa'yo. Kapag nanghina ka na, tuturuan kita ng leksyon. Ano ang mas masahol pa sa kamatayan? Punyeta ka. Nahihiya ka pa. Sa araw ng kasal natin, mas higit pa ang hiya mo. Tama na. Huwag mo nang ituloy. Ang Wang Tenglong na ito ay napakawalang hiya. Dati, si Wang Tenglong ay disipulo ng Spirit Control Sect. Umakyat siya sa posisyon sa pamamagitan ng pagtataksil kay Chen Wujin. Sa tingin ko, itong si King Zhao. Kahit hindi siya sigurado na mabuting tao. Pero si Wang Tenglong ay tiyak na basura. Hindi ba't nagtaksil siya sa kanyang amo para sa sariling kapakanan? Wang Tenglong. Sinabi ko na. Ang isang lolo mula sa akin ay hindi mo kayang tanggapin kahit mamatay ka pa. Ilabas mo na si King Xiao. CJ. Buksan mo ang lihim na pinto. Opo. Xiao Zhao, nandito na ako. Buwisit na babae. Nawalan ka na rin ng lakas, ano? Hayaan mong samantalahin ko muna. Alisin mo ang marumi mong kamay. Gusto mong masaktan? Binata. Tulungan mo ako. Xiao Zhao. Nandito na si Young Master. Chen Wujin. Huwag kang masyadong mayabang. Bakit mo sinasaktan ang mga disipulo ng Beast Taming Sect? Hindi yan makatarungan. Makatarungan. Ikaw karapat-dapat ka ba? Ikaw. Ngayon, papatayin ko siya. Dahil ininsulto niya ang mga disipulo ng Spirit Control Sect. Hindi sapat kahit saktan ko siya ng 10,000 beses. Bago ang wave competition, hindi maaaring saktan ang mga kalaho. Kaya hindi kita sasaktan ngayon. Kapag nagsimula na ang laban, hindi kita palalampasin. Ikaw. Kung hindi ko mapapatay si Chen Wujin, hindi ako tao. Nasaan ang inyong pinuno? Bakit hindi pa siya lumalabas para salubungin ako? Ang init ng ulo mo, kapatid na Wang. Hindi ba sapat ang lamig nitong munting mansyon ko? Kaya nagalit si Kuya Wang.
Ang inyong Kyusek ay walang pakialam, ano? Noon, pinilit niyo ako. Nasabihin ang kinaroroonan ni Chen Wujin. Nangako kayo, na agad niyo siyang papatayin. Ngayon, ano na? Nabuhay muli ang hinayupak. Sabi niyo dati, patay na siya. Ano bang ginagawa ninyo? Wala rin akong magawa. Si Bayan Ielinchen ang pumatay sa kanya. Si Bayan Ielinchen. Kung may sisisihin, sisihin niyo si Ielinchen sa kanyang mahinang kapangyarihan. Pero huwag kang mag-alala, Kuya Wang. Sinabi ng ating pinuno. Dahil ang Beast Taming Sect ay itinatag ng Crescent Moon Sect. Hindi ka namin pababayaan. Ang kaguluhan sa kagubatan. Hindi ba't kami ang nagligtas sa inyo? Kaya, Kuya Wang, makilahok ka lang sa kompetisyon. Ang ibang bagay. Ipaubayan nyo na sa aming Kyusek. Hindi namin hahayaan si Chen Wujin na makakuha ng kahit kaunting kalamangan. Kapag nilagyan ng ganito, dapat bumaba na ang lagnat. Kuya Wujin, huwag kang masyadong mag-alala. Sa pag-aalaga mo kay King Zhao, hindi ako natatakot. Umalis ka. Hinahanap ko si Chen Wujin. Binalaan kita. Ang kapangyarihan ng libu-libong demonyo ay nakakulong sa loob ko. Kapag nabuksan ang selyo, magdudulot ito ng kalamidad sa mundo. Kuya Wujin, ang boses na yan. Ang tono na yan. Binabalaan ko kayo. Ang kapangyarihan ng libu-libong demonyo ay nakaselyo sa akin. Kapag nabuksan ang selyo, magdudulot ito ng kalamidad sa mundo. Kuya Wujin, ang boses na yan. Ang tono na yon. Tiyak na ang kalaban ni Chen Wujin ay dumating. Chen Wujin, saan mo nakilala ang kakaibang babaeng yon? Puno ng mga Diyos at demonyo. At sinasabi pa niyang may kapangyarihan siya ng demonyo. Napakawalang katuturan. Huwag kang maging ignorante. Siya ang punong katiwala ng Spirit Taming Sect. Hinahanap ko si Chen Jin. May problema ka? Bakit ang bagal mo? Sabihin mo kung nasaan siya. Pinapakiusapan ko lang po kayong hinaan ang boses nyo, para hindi maistorbo ang ibang bisita. Wala po akong problema. At Kingxi, matagal na tayong hindi nagkita. Wujin, alam ko na. Hindi ka basta-basta mamamatay. Sir, huwag po kayong tumakbo sa loob ng tindahan. Siya nga ang young sect master ng ating Spirit Taming Sect. Mas matibay pa siya kaysa sa akin na may dugo ng Diyos at demonyo. Tama nga. Kasing Chunibyo pa rin tulad sa laro. Nga pala. At Kingxi, paano mo nalaman na sasali ako sa Great Wave Competition? Nagpadala ng mensahe sa akin ang sect master at ang kanyang asawa. Noong umalis ako sa sekta para magsanay, hindi ko inakala na kalahating taon pa lang ang lumipas. Ang ating sekta ay dumanas ng ganitong sakuna. Ayos lang. Tapos na ang sakuna. Tama. Panahon na para lumaban ang ating spirit controlling sect. Ang kasuklam-suklam na si Elin Suo ay sasali rin sa kompetisyon. Makikita niya ang mangyayari sa kanya. Binata. Nasaan ako? Nasaan ako? Naaalala ko. Noon. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Saksak. Ang pagod. Pakiusap. Huwag kang matulog. Sa wakas, sumuko na siya. Hindi. Ay naku, munting dilag. Sige, magmatigas ka pa. Huwag. Huwag kang lumapit. Hindi. Impossible. Ako ba ay? Ako ay. Hindi. Xiao Zhao, anong nangyari sa'yo? Binata. 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 Ayos lang, Xiao Zhao. Nandito ako. Ayos lang. Hindi ba ako nananaginip? Ang galing. Gising na si Ate King Zhao. Makakapagpahinga na si Kuya Wujin. King Zhao, hindi ba siya nawawala? Anong ginagawa ninyo? Nasaan si kaibigang Wujin?
Si Senior Haolian ba yan? Napakaswerte mo, kaibigang Wujin. Ang dami mong magagandang babae. Sino sa kanila ang iyong minamahal? Senior Haolian, huwag niyo na po akong paglaruan. Sige na, sige na. Nandito ako para sa mahalagang bagay. Ang grand competition ng mga alon. Kailangan ng bawat sekta na magpadala ng 3 kalahok. Sino ang 3 ipapadala ng inyong spirit taming set? Ako. Siyempre, ako ang magiging kalahok bilang tagapamahala ng spirit taming set. Gusto kong samahan si Kuya Wujin sa kompetisyon. Binata, hayaan niyo si King Zhao na gumawa ng isang bagay para sa inyo. Ang mga pagsubok na dinanas ng batang Panginoon ay dahil sa paghingi ko ng tulong kay Wang Tenglong. Xiao Zhao, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Wang Tenglong ay isang disipulo ng spirit controlling sect noon. Walang sinuman ang makakahula na magtataksil siya. Hindi mo kasalanan. Ang mga kasintahan ng kaibigang si Wujin ay napakamatapat. Talaga namang naiinggit ako. Ganito na lang. Kaibigang Wujin, pag-isipan mo ng mabuti. Ibigay mo na lang sa akin ang listahan bukas. Hindi ko na kayo guguluhin. Senior. Nakakatuwa. Napakakawili-wili. Hayaan na. Sa ngayon, kailangan nating mabilis na piliin ang mga kalahok. Sa kompetisyon ng alon, hindi may iwasan ang mga ilusyon at lason. Ang pamamaraan ng halamang gamot ni King Zhao ay tiyak na magagamit. Binata. Lolo. Hayaan niyo na po si Xiao King ang maging kinatawan ng Yuling Sect sa kompetisyon. Sige na nga, sige na nga. Tutal, hindi naman sasali ang pamilya Bai. Sige, sumali ka na. Si Xiao King ang bida sa laro. Kaya natural na magaling siya sa spiritual magic. Kailangan siyang isama. Tungkol naman kay Chu Qingxi. Hindi siya gaanong lumabas sa laro. At naniniwala siyang ang kanyang kapangyarihan ng 10,000 demonyo ay makakasira sa mundo. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang buong lakas. Piliin mo ako. Pero, paano? Walang hanggan. Nagustuhan mo ba ang kapangyarihan kung Wan mo? Gusto mo ba akong gawing pangunahing mandirigma? Mahirap siyang kumbinsihin. Mahirap kumbinsihin. Nga. At Qingxi, sa tingin ko, malaki ang naging pag-unlad mo noong naglalakbay ka. Hindi mo ba ipapakita ang iyong kakayahan para makita namin ng maayos? Madali lang yan. Baka matakot ka lang. Ay, takot na takot ako. Maliit na bata. Pahiram ng likod bahay ng inyong in. Sige po. Bini-bini. 2 tael ng pila kada oras. Ano? Pag nanakaw yan. At Qingxi, sige, atake lang. Haharapin ko yan. Baka hindi mo kayanin. CJ, pangungunahan ko ang lahat. Sa pinakamataas na paraan, babaguhin ang mundo. Dugo at talim. Hindi. Hindi niya ginagamit ang buong lakas niya. Mahirap tamaan ang target. Ang lakas ng atake. Diyos ko po. Ang pangalan ay masyadong chunibyo. Hindi ko kayang tingnan. Hindi tinamaan. Huwag mo akong maliitin. Ito ang nakamamatay na atake. Sa espiritual na talim na inihagis niya, may bakas pa ng pagiging totoo mula sa wala. Magaling. Pero sayang. Lolo. Kahit na itinatago ni Chu Qingxi ang kanyang kapangyarihan, sa tingin ko, nasa Golden Core Realm lang siya. Kulang pa rin sa lakas. Chu Qingxi. Hindi ka na makakasali sa Great Wave Competition. Hindi. Hindi kasama ang laban na ito. Ako. Natatakot lang ako na masaktan ka ng kapangyarihan ng demonyo sa loob ko. Kaya niluwagan ko ang suntok ko. Isa pa. Isa lang. Pababayarin kita. Bakit ganyan? Tanggapin ang pagkatalo. Nga, Butler Chu. Hindi maganda yan. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Hindi naman ako tumaya. CJ. Sinadya niyo ba to? Kapag natalo ako, makakasali kayo sa wave competition, tama ba? At Qingxi, huwag ka munang mag-alala. Tama. Ayoko talagang sumali ka sa wave competition. Ikaw. Pero may mas mahalaga akong ipapakiusap sa'yo. Tutal, ang kapalaran at karangalan ng ating spirit taming set ay nakasalalay sa'yo. Ako. Tama. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa labanan sa arena. Sa labas ng arena, mas mapanganib. Tulad ng beast taming sect, hindi may iwasang tumulong sila sa pandaraya sa labas. Para sa ating mga kalahok, ito ay lubhang mapanganib.
Kaya kailangan nating maghanap ng isang mapagkakatiwalaang tao na magbabantay sa labas. Kaya, Ate Kingxi, ang bagay na ito, ikaw na ang bahala. May kapangyarihan ka ng demonyo. Tiyak na masusugpo mo ang lahat ng kasamaan at kasamaan. Ako. Pero, at Kingxi, para sa Yuling Sect, ialay natin ang ating mga puso. 8. Mga hangal ang mga ito. Senior Haulian, nakapagdesisyon na ako. Ito ang listahan ng Spirit Taming Sect. Kung gayon, nais kong batiin si kaibigang Wujin ng tagumpay at manalo sa laban. Sana nga po. Salamat sa paghihintay. Ang kompetisyon ng Alon ay magsisimula na ngayon. Tiyak na tayo ang mananalo. Xiao King. Tiyak na mananalo tayo. Magsisimula na ang laro. Wala ka sa listahan ng kalahok. Huwag mo akong sundan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka ilalantad ng sistemang ito, kahit kailan at saan. Kailangan kong bantayan ang aking asawa. Bahala ka. Tingnan mo. Nagsimula na. Unang round ng Great Wave Competition. Survival sa lihim na kaharian. Kayo, mga henyo ng pagsasanay. Bumuo ng maliliit na grupo na may 3 miyembro. Pumasok sa lihim na kaharian sa pamamagitan ng light-piercing mirror. Para sa 7 araw na survival sa lihim na kaharian. Kuya Wujin, tingnan mo, may nahulog. Ano yan? Nakaukit ang pangalan ko. Pagkapasok ng bawat isa sa lihim na kaharian, kailangan nilang bantayan ang kanilang sariling Jade Tablet. Kapag nawala, ito ay ituturing na pagkabigo sa paghahanap ng kaligtasan. 2 bagay lang ang kailangan niyong gawin. Protektahan ang inyong Jade Token. At kunin ang Jade Token ng ibang grupo. Ang bawat Jade Token ay katumbas ng 1 puntos. Ngunit kung mawalan kayo ng miyembro, babawasan kayo ng 5 puntos. Ngayon, ang lahat ng kalahok ay pumasok na sa Light Gate. Kumapit ka. Young Master. Kuya Wujin. Maaari ninyong gamitin ang anumang bagay mula sa 3 mababang kaharian. Ngunit kung sinasadya ninyong saktan ang iba, huwag niyo akong sisihin kung magiging malupit ako sa pagpapatupad ng batas. Mag-ingat. Sa islang ito, ang daming espiritual na enerhiya. Binata, mukhang sa islang ito, hindi lang tayo makikipaglaban sa iba. Dapat may iba pang pagsubok. Huwag kang mag-alala. Siyempre, may iba pang pagsubok. Kung hindi dahil sa pagsasanay ko, madali ko kayong matutulungan manalo. Yehe. Wujin Gigi. Itong si Chen Wujin. Ang hangin ng bibig. Pangalawang kapatid, ito ba ang sinasabi mong variable? Natural lang yan. Sa mga nakaraang taon, ilan lang ang mga kilalang tao sa zoo. Ang biglaang paglitaw ni Chen Wujin ay talagang isang pagbabago. Kung gayon, maghihintay ako. Halika, halika. Pustahan na. Pusta ko si Wang Tenglong ng Beast Taming Sect. Pusta ko si Xiao Xinyu ng Stargazing Sect. Sana narito si Saint Sun Yelinchen. Tiyak na siya ang mananalo. Nga, hindi ba sinabi ni Yelinchen na dadalo siya? Hindi ko siya nakita. Hindi ko makita ang galing ni Young Master Ye. Sayang naman. Sumusuko ako. Patawarin mo ako. Lene. Walang ni isa man lang na kayang lumaban. Ang mga espiritual na hayop ng ating Beast Taming Sect ay walang kalaban-laban. Kuya, marami tayong dalang spirit beast ngayon. Sapat na para kalabanin ang batang Chen Wujin. Huwag kang mag-alala. Ipadadala ko si Xiao Jinping para tiktikan ang kanilang kinaroroonan. Walang makakataka sa mga mata ni Xiao Jinping. Kapag natuklasan na ang kanilang lokasyon, agad silang patayin.
Kuya Wujin, tingnan mo. Ang laki ng ibon. Ang bango. Xiao Zhao, ang galing mo talagang magluto. Binibini. Hindi naman tayo lumabag sa patakaran, di ba? Ay, ayos lang yan. Ang patakaran nila ay bawal manakit ng sinuman. Hindi naman nila sinabing bawal kumain ng ibon. At ang beast taming sect ay itinuturing lang ang mga espiritual na hayop bilang mga alagang hayop. Kainin na kung kakainin. Walang habas na pananakit sa mga nilalang. Talaga, ikaw pa rin ang demonyo. Ha? Ang haba ng buhay mo. Chen Wujin. Anong klaseng halimaw ka? Chen Wujin. Anong cultivation technique ang ginamit mo para mabuhay muli? Ito ay ang bida sa laro, si Lin Chen. Bakit parang hindi siya katulad ng matigas na karakter? Sa laro. Yay! Yulin Chen. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi maganda. Tapos na. Xiao King. Bakit ka pa rin kasama ng demonyong ito? Pinilit ka niya, di ba? Paano ko nakalimutan iyon? Sila ang bida sa laro. Young Master. Masama ba ang pakiramdam mo? Wala. Nakita ko lang ang malawak na damuhan na nagpaberde sa aking noo. Sasama ako sa'yo. Nakakainis. Sa harap ko pa, inagaw pa ang asawa ko. Siya ang bida sa laro. Para lang gumawa ng gusto mo. Hindi ko yan matatanggap. Yun Linger, kagatin mo siya. Xiao King, anong ginagawa mo? Yulin Chen, inaakala mo pa rin ba ako ang dating? Si Bai Xiao King na nilinlang mo? Heto. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Xiao King, ang hilig mo pa rin magpadalos-dalos. Kung ganoon, hayaang turuan kita. Kung ano ang kapalit ng pagiging padalos-dalos. Si Lin Chen. Si Lin Chen. Kaya pala sumali siya sa kompetisyon. Nakaharap niya si Chen Wujin. Mayroon tayong mapapanood ngayon. Talunin muli si Chen Wujin. Xiao King. Muyang. Alam mo, na bawal makialam ang sinuman sa gitna ng laban. Huwag kang magpadala sa emosyon. Kuya Haolian. Madali lang sabihin yan sa'yo. Ang apo ko ang nasa arena. Paano ko siya pababayaan? Hindi siya otomatikong na-disqualify. Hindi ka pwedeng pumunta. Umalis ka. Huli na ang lahat. Xiao Jing. Haolian Lianshan. Kung may mangyari sa apo ko, hindi kita patatawarin. Ito ay, wala na akong makita. Tapos na. Naging uling na kaya si Bai Xiao King. Ang apoy ay hindi masusunog ng lubusan. Ang hangin ng tagsibol ay muling magpapalago. Yulin Chen, kung muli mo akong mamaliitin, hindi mo dapat ginaganito si Xiao King. Ang ating mga hidwaan, huwag mong isama ang iba. Ang galing. Nakayanan ni Chen Wujin na harangan ang espiritual na apoy ni Saint Son Yulin Chen. Anong klaseng mahika ang pinag-aralan niya? Mali. Nang pinatay ko siya noon, hindi siya ganito kapayat at kakaiba. Paano siya nagkaroon ng ganito kataas na talento ngayon? Ikaw, sino ka ba talaga? Imposible, di ba? Baka naman natuklasan na hindi ako si Chen Wujin. Kakaiba ang sinabi ni Bayanie. Hindi ba ako yung binugbog mo hanggang sa mamatay at muntik na niloko si Chen Wujin? Kuya Wujin, kahit totoo, sobrang nakakahiya naman ang pagkakasabi. Mukhang nag-aalala lang ako. Ikaw pa rin ang nakakainis na gago. Kung gayon, ang mga jade token na hawak mo, ibigay mo na lahat. Ito ay ang Senhai Qianling Q. Maaari nitong sirain ang isip ng isang tao. Nakakainis. Lumabas na. Ang espiritu ni Yelin Chen ay lumalabas. Ang hirap. Panatilihin ang iyong isip. Talagang si Yelin Chen. Napakagaling niya. Hindi ko alam, kaibigan kong si Wujin. Paano ka haharapin ito? Muyang, huwag ka nang mag-alala. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga kabataan. Xiao Zhao. Gamitin ang Kingling para gumawa ng panangga. Bilisan mo.
Opo, binibini. Gamitin ang lingguang Neisuo para hindi masira ang puso. Simulan. Sige na. Sa ganitong paraan, makakakilos ako ng may kumpiyansa. Si Yelin-chen na ito, talagang siya ang bida. Kahit na umaatake, inaalala pa rin niya si Xiaoqing at ang iba pa. Hindi siya nagpakita ng kalupitan. Sa bagay na yan, hindi niya ako matatalo bilang isang kontrabida. Yelin-chen, hayaan mong turuan kita. Ang dakila, maluwalhati at tamang bida. Bigyan kita ng leksyon. Napaka-inosente. Nahulog ka na sa bitad. Mula pa noong nagmamadali ka. Nahulog ka na sa bitad. Kapag gumalaw ka pa ng kaunti, gagapusin ka ng kanta ng pag-aalay. Ano? Hindi. Paano nangyari? Impossible. Nagbago ba siya ng anyo? Ang galing niya. Ano ang hawak niya? Ito ay, ang itinuro ko sa kanya noon. Ang Shanshan Jinghai. Kuya Wujin, nawala ang awit ng espiritu. Binata, ang galing mo. Nagkataon lang. Hindi ito nagkataon. Sino ba naman ako, isang high-end player? Alam kong takot sa tubig si Yelin-chen. Ang balang ay nanghuhuli ng sikada. Ang Oriol ay nasa likod. Kaya kayong lahat. Dito kayo babagsak. Ang baluti ay kumikinang sa araw, parang gintong kaliskis. Ang galing mo, kuya. Napatumba mo pa si Yelin-chen. Idolo. Buti na lang at nagpadala si Little Golden Peng ng mensahe sa atin gamit ang kanyang balahibo. Para ipaalam ang lokasyon ni Chen Wujin. Kapag nakabalik na tayo, pakainin mo siya ng maayos. Opo. Pero, nasaan si Little Golden Peng? Wang Tenglong. Hinahanap mo ba ito? Munting ginintuang Peng. Ikaw na demonyo. Pababagsakin kita. Tigre na may malalaking ngipin. Sugod. Xiaoqing, gamitin mo ang Silver Snake Dance. Ano? Tama. Si Xiaoqing ngayon ay hindi pa nakakapagsanay ng Silver Snake Dance. Pero, ang pag-activate ng mga kasanayan ng karakter, ako ang pinakamagaling dito. Tuturuan kita. Ulitin mo. Ang Jade Plum at Snow Willow nagkakagulo sa tahanan. Ang Jade Plum at Snow Willow nagkakagulo sa tahanan. Ang mga punong apoy at bulaklak na pilak nagliliyab sa 10 li. Yun Linger. Sugod. CJ. Ito. Ano? Yun Linger. Ang ganda. Kolektahin. Yun Linger. Salamat sa iyong pagsisikap. Unang beses mag-anyo, hindi pa makontrol ang tamang sukat. Sa susunod, magiging maayos na. Chen Wujin. Hindi kita palalampasin. Isang tigring may dambuhalang ngipin at batik. Iyan ay pampagana pa lamang. At kayo naman. Nakalaan na maging pagkain ng mga espiritual na hayop na nasa ilalim ko. Tapos na. Lagot na tayo. Ang daming mababangis na hayop. Ayaw talaga nilang mabuhay, di ba? Nakita ko na ang mga mababangis na hayop ng Beast Taming Set. Napakabangis talaga nila. Kuya Wujin, ang mga mababangis na hayop na ito ay hindi bababa sa 12 dosenang. At mayroon pa silang nakasabit na jade plate sa lid. Noong una, para madala ang mga mababangis na hayop na ito, kinailangan kong pumayag sa matatanda na isama sila sa kwota ng jade plate. Ngunit, hanggat mapapatay ko si Chen Wujin, sulit na. Ang daming halimaw.
Ang galing. Nandyan si Young Master. Kaya walang problema sa pagkuha ng mga halimaw na ito. Hindi ba't kikita tayo ng maraming Jade token? Hindi naman. Kainis. Hindi man lang ako iginalang. Sugod kayong lahat. Pagpira-pirasuhin niyo sila. Xiao King, Zhao Er. Gamitin niyo ang pagkakataong ito para masanay kayo. Umatras kayo. Ako na. Ang lakas ng espada ay sumasakop ng 30,000 milya. Isang espada ng malamig na liwanag. Sa 19 na probinsya. Humahangin. Nagtitipon ang mga ulap. Ano? Kuya, mag-isip ka ng paraan. Kayo. Si Linchen, paano? Siya naglakas loob na lusubin ako. Bakit babae? Chen Wujin, huwag kang magkunwari na walang alam. Ang utang ko sa'yo ay babayaran ko mamaya. Ikaw, anong tinitingnan mo? Bastos. Ikaw ang tinitingnan niya. Bakit mo kami ginugulo? Huwag kang maingay. Kung hindi dahil sa'yo, ako. Babalik pa rin ako. Kuya, mukhang napadpad na tayo sa labas ng isla. Hindi na tayo makakabalik. Ang daming Jade token. Yehe. Teng, nakuha ng walang kahirap-hirap. Chen Wujin. Kahit gaano karaming Jade token ang makuha mo, wala ring silbi. Tiyak na matatalo ka. Mas mabuting sumunod ka. Bakit? Gagamitin mo ang iyong Earth Escape technique. Anong sinasabi mo? Hindi ako ang gumawa niyan. Hoy! Anong ginagawa niyo pa dyan? Takbo. Takas. Ang lobong demonyo. Tulong. Mag-isip ka ng paraan. Kuya, anong gagawin natin? Gaano man kalakas? Hayop pa rin yan. Isang hamak na lobo. Ang pagdami ay likas. Ang yin at yang ay may paghina at paglakas. Wala yan sa akin. Ano? Hindi gumana. Kuya, takbo. Anong nangyayari? Bakit may halimaw na nananakit sa gitna ng laban? Mukhang, ito ang kalooban ng langit. Ang mga halimaw sa islang ito ay natutulog lang sa ilalim ng lupa. Marahil ay dahil sa dami ng mababangis na hayop na pinakawalan ng beast taming sek kanina. Ang dugo ng mga hayop. Kuya, maawa ka. Ay lumusot sa ilalim ng lupa. At ginising ang mga demonyong lobo. Binata. Palapit siya sa atin. Ang demonyong lobo na ito ay may 1,000 taong demonyong enerhiya. Hindi magandang ideya ang pagtatanggol sa mahabang panahon. Dapat tayong makahanap ng kahinaan. Unahan na natin. Ako na. Kung hindi ka komportable, manatili ka rito. Nandito ako. Paano ko pipilitin ang isang babae? Zhao Er, Xiao King, bantayan niyo ang kalasag. CJ, babalik ako kaagad. Mukhang hindi ito magaling sa pagtayo. Nga. Marahil ay masyado ng matagal. Nananatili sa anyong hayop. Kaya nakalimutan na niya ang pakiramdam ng pagiging tao. Kung hayop siya, dapat siyang tratuhin bilang hayop. Ang malakas na hangin ay nagpaparinig sa busog. Ang general ay nangangaso sa Wei Cheng. Paamuhin mo siya. Gumamit siya ng blood curse. Tingnan ninyo. Ito ay. Siya ay. Nagawa na niyang gawing espada ang blood curse. Anong galing na talento. Napakalakas na sword key. Ang demonyong lobo na ito. Umiiyak ka. Mayroon ka pa bang katinuan? Hayaan mong makita ko ang nasa loob mo. Ewing. Kuya. Ewing. Nakahanap na ako ng amo na kailangan kong protektahan. Simula bukas, masusundan ko ang aking amo. Para galugarin ang buong kontinente. Talaga. Ang galing. Hindi ko alam kung kailan ako. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kami, ang lahi ng mga lobo, ay nakatadhana na magbantay ng isang amo lamang. Sabi ng pinuno, hindi madaling dumating ang tadhana. Kailangan mong maghintay. Kailangan kong maghintay. Talaga bang kaya kong maghintay? Aoying, nasa hustong gulang ka na. Ayon sa batas ng angkan, dapat mo nang iwan ang iyong pugad. Bumaba ka na sa lupa at matulog. Hindi ako susuko.
Wala pa akong nakikitang makakapagpasuko sa akin. Bakit mo ako pinapaalis? Hindi ka marunong sumunod sa patakaran. Hindi mo pa ba naiintindihan? Napakaluya mo. Dahil sa iyong kahinaan. Hindi ka makakahanap ng amo. Dapat matagal ka nang naalis. Maalis. Matagal na akong nagtitiis. Nagsasanay ako araw at gabi. Pinagbubuti ko ang sarili ko. Sa huli, iniwan pa rin ako ng aking mga kalahi. Dapat nang matapos ito. Kung gusto mo talagang tapusin, hindi ka sana ginising ng dugo ng halimaw ngayon. Hindi ba? Sino? Sa susunod na gagamit ka ng malaking galaw, pwede mo bang sabihin ng maaga? Nadadamay ang iba. Kung mahina man. Medyo mahina nga. Hindi rin kalakihan. Hindi pa ba ito malaki? Nagkakamali ka ba? Pero ito ay dahil lang. Hindi mo pa ako nakikita. Ano? Ang tunay na tagasanay ay hindi kailanman hahayaang maliitin ang kanyang espiritual na hayop. Talaga. Ito ay doubling espiritual na teksto. Mukhang si Kuya Wujin ay talagang susupilin ang demonyong lobo na ito. Ano ang pangalan mo? Ako si Iying. Sino ka? Kaya pala. Sa isip mo pala, ganoon lang ako kaliit. Bakit? Minamaliit mo ako. Halika. Sige, bubugin mo ako. Kapag matagal nang nag-iisa ang isang tao, pati ang amo ay gusto ng kagatin. Ang tanda mo na. Magpakahinog ka naman. Panginoon. Sa wakas ay, naghintay ka ba sa aking amo? Huwag mong sayangin ang mga kasabihang isinulat ko para sa'yo. Lumaki ka. Tingnan ninyo. Lumiliit ang lobong demonyo. Siya ang nagpaamo. Magandang pagkakataon. Makinig kayo, Kyusek. Sugod. Kunin niyo ang kanilang mga jade token. Sobrang sama ninyo. Inatake ninyo si Kuya Wujin habang nagpapalabas siya ng spell. Kuya Wujin, mag-ingat ka. Hoy! Kayo lang na mga basura. Gusto mo ring saktan ng aking amo. Akala mo ba vegetarian ako, si Iying? Kuya Wujin. Binata. Buti na lang at maayos ka, Kuya Wujin. Binata. Natakot si King Zhao. Ang saya naman nito. Pagkatapos kong sumama sa amo ko, pwede rin ba akong makipaglambingan sa mga ate ko? Ako, pwede. Ikaw, hindi. Kung ano ang amo, siya rin ang alaga. Ano ang ginagawa mo ng patago? Huli na ang lahat. Maya-maya lang. Lahat ng disipulong sasali ay pupunta rito. Ang pag-atake ng halos 10,000 tao ay sapat na para durugin kayo. Chen Wujin. Ikaw na parang daga sa kalsada. Akala mo ba talaga, mananalo ka sa kompetisyong lang tao? Ang pagpatay mo sa iba't ibang sekta. Kailangan itong iulat ngayon. Talaga. Talaga bang marami ang mga kamag-anak? Hindi ka nagmamayabang, di ba? Napakagaling. Sa wakas ay magkakaroon ako ng pagkakataong sanayin ang aking maliliit na sinta. Mayroon ka pa rin ganoong sinta? Wala. Hindi yung ganoong klaseng sanggol. Kayo ang napili ko. Lumabas kayo. Short call. Takbo. Ano yan? Hindi ko pa nakikita yan. Hindi mo siguro iniisip na ang basura na ito. Mapoprotektahan ko kayo. Hindi ba ako nagkakamali? Sino ang tinatakot nyo sa ilang piraso ng bakal? Sinasabi ko sa inyo, mga disipulo ng sekta. Kung mahina ang inyong paglinang, ayos lang. Hindi rin kayo nag-aral ng mabuti. Ang klase ba sa pagtatayo ng sekta ay ginagamit lang sa pagtulog? Anong ibig mong sabihin? Nakakainis. Huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. CJ, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng isang construction maniac. Ano yan? Bakit ang lakas? Protection. Kainis. Umatras muna tayo, huwag tayong lumaban. CJ. Kumusta? Sapat na ba ang pagiging mayabang ko? Humanda kang pahirapan ng isang kontrabida na tulad ko. Iba siya sa karaniwang binata. Ang sama niya. Gusto ko siya. Ano? Hiroyi. Gusto mo bang sumama sa amin? Ano ng kalokohan yan? Sino ba ang may gustong makasama ka? Kaya ko namang mag-isa. Bakit ba ang hina mo? Oras na rin ng hapunan. Kumain muna tayo. Ang bango. Wala. Walang kwenta. Binibining si Yao King. Halika. Ito ang sayo. Ang galing. Gumagaling ng gumagaling ang luto ni Ate King Zhao. Ang magiging asawa mo sa hinaharap ay napakaswerte. Ano ka ba?
Salamat sa binata sa pagdadala ng mga kagamitan sa pagluluto na nakakapagpataas ng espiritual na kapangyarihan at bisa ng gamot. Para makagawa ng ganito kasarap na pagkain. Madali lang. Tikman mo. Ako na lang. Alam kong hindi ka maglalagay ng lason. Ang lasa nito. Bakit? Fried rice lang naman ito. Naglalabas pala ito ng napakabangong amoy. Sa isang kagat. Ang napakasarap na lasa ay sumasayaw sa bibig. Hindi mo talaga mapipigilan. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap. Ang sarap na ito ay nakakabighani. Hindi malilimutan. Hindi halata. Payat ka pero ang lakas mong kumain. Bakit mo inubos lahat? Binibining si Xiaoqing. Ang sama mo. Hindi ko na malayan. Gagawa na lang ulit si Qin Zhao. At Qin Zhao. Kaya, Xiaoqing, kailangan mong maglagay ng mas maraming lingzi. CJ, susundin kita. Ang maging si Chen Wujin ay napakasaya. Itong si Chen Wujin, talagang kakaiba. Pero hayaan na. Wala naman siyang ginagawang masama ngayon. Sobrang. Ang sakit. Sobrang-sobra na yan. Chen Wujin. Panandalian lang ang kasiyahan mo. Kapag nakontak ko na ang Hallmaster. Katapusan mo na. Kumain ka ng marami. Lumaki ka. Pinuno. Hindi maganda ang sitwasyon. Si Chen Wujin. Mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Natalo niya si Wang Tenglong. Wala akong silbi. At ayos lang. Mula pa sa simula. Hindi ko naman inaasahan na may magagawa kayo. Hindi ko lang inakala na mas wala pala kayong silbi kaysa sa inaakala ko. Ang mga alaga kong matagal nang inaalagaan. Panahon na para lumabas sila. Ito ang Xuan Chuan Bird ay ang ibon na kayang tumawid sa lahat ng hadlang at makarating sa iba't ibang mahiwagang lugar. Tama. Pero hindi lang yan ang gamit nila. Ang mas cute na bagay. Mas mapanlin lang. Nakakainis. Wala tayong pag-asang manalo kung ganito. Sumuko na lang kaya tayo. Kumuzo, nangako ka na kaya mong talunin si Chen Wujin. Sa tingin ko, puro ka lang salita. Paano ko malalaman na ganoon siya kalakas ngayon? Hindi ba't wala rin kayong magawa? Kung wala rin lang kayong magawa, hindi na kailangan ng alyansa. Pinuno ng palasyo. Anong ibig mong sabihin? Sa unang round na ito, hindi lang naman isa ang mananalo. Magpakitang gilas na lang tayo. Tara na. Huwag kayong umalis. Nag-iisip na ng paraan si Tang Zuzao. Mahirap pakisamahan ang mga hamak at kababaihan. Hayaan na. Hayaan silang umalis. Tang Zhu, ano ang susunod nating gagawin? Hayaan nating mag-away. Ang dalawang tigre. Kapag pareho na silang sugatan, kukunin natin ang Jade Token. Matalino ka, Panginoon. Pero, hindi ba ito medyo hindi marangal? Basta makuha lang ang tagumpay. Sino ang may pakialam kung marangal o hindi ang proseso? Huwag ninyong kalimutan. Paano tinitingnan ngayon ng iba't ibang sekta ang ating sekta ng Sunfeng? Sinasabi nilang gumagamit lang tayo ng panggagayuma. Na tayo ay mga nagpapatakbo ng bahay aliwan. Ito. Sa pagkakataong ito, kailangan nating manalo sa laban. Para hindi na nila tayo maliitin. Gagawin ko ang lahat para manalo. Ang ganda ng ibon. Ang cute. Pinuno, tama ka. Kailangan nating lumakas. Hindi dahil maganda tayo, ay babaliwalain na ang ating pagsisikap. Ipakita natin sa mga lalaking iyan ang ating galing. Pinuno, anong nangyari sa'yo? Ang init. Anong nangyayari? May laso ng ibong ito. Aray. Takbo. Huwag mong saktan. Si Kuya Wujin, kahit tulog, ipinagtatanggol pa rin ako. Huwag kang magalit, Xiaoqing. Ngayon, walang makakasakit sa akin. Kuya Wujin. Ang cute talaga ng asawa ko. Ang saya maging si Chen Wujin. Ang daming babae na nagkakagusto sa akin. Dagdagan pa. Hindi ako tututol. Tulong. Sino ang makakatulong sa akin? Kakaiba. Narinig ko ang boses ng isang babae kanina. Pakiusap. Iligtas mo ako. Ang init. Anong amoy yan? Ang tamis ng amoy. Ayoko ng amoy. Nasaan ang binata? Baka dinukot siya ng masamang babae. Kuya Wujin. Xiaoqing. Malamig ang katawan ng binata. Ang sarap. Pagkakamali. Lahat ay pagkakamali. Anong pagkalito? Hindi ba't ganito tayo? Walang lalaking ayaw. Ang lakas ng babaeng ito. Bakit ang laki? Teka, may luha sa kanyang mga mata. Hindi kaya. Ito ang laso ng ibong Xuanchuan. Kaya pala, lahat ng nakagat ng ibong Xuanchuan ay otomatikong magagamit ang kanilang kakayahan. Para sa mga nagkokontrol sa mga ibong ito, halik, hindi pwede. Ang mga meridian nila ay napakahina ngayon. Kung pilitin kong kumawala gamit ang spiritual power, tiyak na hindi nila ito kakayanin. Mayroon. Ang babaeng ito, ay naku, wala na talaga akong magagawa. Ang aking alindog na hindi mapigilan.
Sabihin nyo, dapat ko bang tanggapin silang lahat kahit labag sa loob ko? Chen Wujin. Binibini. Hindi pa nga kasal, iniisip mo na ang magkaroon ng mga kerida. Masyado ba akong naging malumanay sa'yo? Tama. Kung ganoon, huwag niyo akong sisihin kung ako'y malupit. Binata. Ayos ka lang ba? Mabuti kung ayos ka lang. Ayos lang ba kayo? Si Xiao King na ito. Mukhang hindi ko pa rin siya lubos na kilala. Nakakainis. Kayo talagang mga babae. Talaga. Babae pa rin si Xiao King. Hindi naman talaga makakasakit ang lakas niya sa mga meridian nila. Huwag kayong humarang.